Magandang buhay po at welcome na welcome po muli kayo dito sa aking Mathematics Tagalog tutorial. Sa video na ito ay papaliwanag ko po sa inyo on how to solve probability regarding dependent and independent events. So magpipresent po ako ng dalawang problems. So this is problem number 1 and this is problem number 2. Okay, so let's start with problem number 1. Nick has 5 black notebooks, 4 blue notebooks, and 3 red notebooks in his school bag. Nick randomly picked a notebook out of his school bag. After replacing it, another notebook is picked. Find the probability of getting a blue and a red notebook. Okay, so paano nga po ba ito i-calculate or i-solve itong probability na ito? So first muna, identify natin yung given. So given po dito ay 5 black notebooks. Okay? Suguitan ko po 5 black notebooks. Lagay po natin sa baba. Then next po ay 4 blue notebooks. And then the third one is 3 red notebooks. Okay, and then total natin, how many notebooks are there? There are 12 notebooks. And then we are going to identify what kind of probability is this. So ito nga po ba ay dependent or independent? Kasi doon nakabase kung ano yung formula na gagamitin po natin. Okay, so ito po ay independent event. So paano nga po ba ito nangyaring independent event? So sa part po dito, Nick randomly picked a notebook out of his school bag. Okay, after replacing it, ibig sabihin, pagka-pick po niya ng una, ibinalik po niya from the word replace and then kukuha po ulit ng another notebook. So mean to say, from the word replacing it, iyan po ay independent event. Ano po? Kasi ibinalik niya yung unang notebook na na-pick niya. So, ano nga po ba yung gagamitin nating formula? Ganito lang po yan. So, the probability of blue, then red. Okay, kasi ang kukunin po natin dito ay blue and then red notebook. So, blue, then red. So, ang blue po ay how many blue are there? There are 4 blue notebooks. Out of how many notebooks? All in all, 12. Kaya, yan pong probability of blue is 4 over 12. Okay? And then, i-multiply natin yung probability ng red. So, how many red notebooks are there? There are 3. So, 3 notebooks out of 12 notebooks. So, that will become 3 over 12. Okay, to calculate, isi-simplify lang po natin itong 4 over 12 times 3 over 12. Okay? So, ito po ay multiplication. Madali lang po. Multiply numerator, then multiply denominator. So, this will become P or probability of blue, then red. So, ang gagawin lang po natin dyan ay multiply yung numerator. 4 times 3 is 12. Hindi ko na po minultiply yung denominator, so 12 times 12. So, ang purpose doon, kasi pwede naman pong i-cancel yung 12 by 12 dito. Okay? So, para ang matira po dyan sa taas, na wala po yung 12, magiging 1. So, that will become 1 over 12. Or pwede rin po dito mag-simplify na kaagad dito sa given. Okay, paano po i-simplify? Itong 4 can be, okay, common factor with 12 here. Okay. Or pwede rin pong 4 at 3 is 12, ika-cancel natin sa 12. So, ang matitira po sa taas, since na-cancel yung 4 and 3, 1, ito po yung 1, so 1 over 12. Okay, so the probability is 1 over 12. Okay, so about this number 2 example. A rental agency has 10 yellow cars, 5 white cars, 8 red cars, and 7 green cars for rent. McCoy rents a car. Since the first car is not enough to carry his family and belongings, he rents again another car. What is the probability that McCoy is given a white car then a red car? So again, paano po natin i-calculate? First, kunin mo natin yung kanyang given. So, ito po ay may 10 yellow cars. Lagay po natin sa baba para pag-compare natin. Next ay 5 white cars. Next, 8 red cars. Then, last ay 7 green cars. Okay. So, yan po yung apat na different colors of cars. 10 yellow cars, 5 white cars, 8 red cars, and 7 green cars. So, ito total po namin, how many cars are there?
there are 30 cars all in all. Okay, so next, after po natin makuha yung different given sa ating problem, identify po natin what kind of event is this. Okay? So, ito nga pa ay dependent event or independent event. So, nakabase po ulit doon kung ano yung gagamitin nating formula. Okay. So, balikan natin yung problem. McCoy rents a car. Since the first car is not enough to carry his family and belongings, he rents again another car. So, dalawang car po yung kanyang ni-rent. So, yung first car, and then nag-rent po ulit ng panibagong car. Kasi, hindi po kasya sa kanyang family lahat po ng kanilang dadalhin. So, the question here is, what is the probability that McCoy is given a white car then a red car? Okay, since hindi po niya ibinalik yung unang car na napili niya, ibig sabihin, ito po ay dependent event. Okay, so kapag dependent event, ganito po yung formula na gagamitin natin. So, nakalagay po dito ay probability of white car then a red car. Kaya ito po ay white then red. Okay, so tingnan po natin, kunin natin yung probability of white. Ang white po, there are 5 white cars. So, bilugan ko, 5 white cars. So, out of 30 cars. Okay, 5 out of 30. So, magiging 5/30. Then, multiply natin yung probability of red. How many red are there? There are 8 red cars. 8 out of 30. But, yung 30, since hindi po niya binalik yung nakuha niyang unang car, so mababawasan po ito ng isa. Ano po? So, 30 minus 1, magiging 29. Kaya, 8/29 na lang po yan. So, ganyan po kapag dependent event. Now, we are going to simplify this one to get the probability. Okay. So, paano po? Ganito lang po yan. So, dito po, pwede po natin gamitin dito yung cancellation. So, pwede po mag-multiply and then mag-divide. Kaya lang, mas maganda, mas mapapadali kung cancellation method. Okay? Yung 5/30, meron pong common factor. Pareho po silang divisible by 5. Okay? So, gawin po natin. So, 5 divided by 5 is 1. At yung 30 divided by 5 is 6. Okay. So, next, meron pa po pwedeng cancel. So, pwede po yung 8 at 6. Pareho po silang divisible by 2. So, try po natin. What is 8 divided by 2? This is 4. At yung 6 divided by 2, that is 3. Now, what is left? 1 times 4 at 3 times 29. So, may common factor po ba? So, wala. So, multiply lang po natin. So, magiging 1 times 4 sa numerator is 4 at yung 3 times 29 sa denominator ay 87. So, magiging 4/87. So, actually, yan na po yung ating sagot. Di na po pwedeng i-reduce yung 4/87. So, pwede pong fraction yung probability, pwede pong decimal, pwede naman pong percentage. So, paano po natin ipe-percentage ito? I-divide mo lang 4 divided by 87 times 100. Yun po yung kanyang percentage form. So, sa video na ito, hanggang dito lang po yung aking sagot. Fraction 4/87 ang probability. Salamat po sa iyong panonood. Kung nagustuhan mo yung video na ito, please click like and then subscribe kung bago ka pa lang po dito sa aking channel.